Bakit niya ba nasabi yun? Bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari noong kaarawan ni Janine. Binigyan niya ito ng bulaklak. In short, mag-effort siya sa birthday nito. Hindi siya ganong klase ng lalaki. Bakit ganito ako sa'yo, Janine? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Ilang linggo na nakalipas, nakakaiba ang nararamdaman niya towards her. Napabuntong hininga siya at tumayo nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Si Janine. Buti na abutan kita, anang dalaga. Akala ko talaga nakauwi ka na. Pauwi na nga sana ako. Did I do something wrong? Wrong? She laughed. Kaya lang ba kita hinahanap ay para sitahin ka? No, wala kang nagawang mali. Ang totoo, isa ka sa pinakamagaling na volunteer teachers dito sa Santa Elena. May talent ka talaga sa pagtuturo. And more importantly, the children loves you. So, what is it? May ipapagawa ka ba sa akin? Tanong ni Victor. Napaiwas ito ng tingin. Ano? Napansin niya ang pamumula ng mga pisngi ni Janine. Are you busy tonight? Kasi gusto lang kasi kitang ayain kumain sa labas. Saad ng babae. Sabi na, tama ba ang dinig niya? Inaaya ba siya nitong makipag-date? I'd love to, pero pwede ko bang malaman kung bakit mo naman ako inaayang kumain? Sa sapatos niya ito nakatingin ngayon. Para sa sa ginawa mo nung birthday ko. Patagal ko na talagang balak na ilibre ka. Masyado lang kasi akong busy. Ngayon ako nagkaroon ng oras. Free ka ba ngayon? Wag na. You don't have to do this. Nakakahiya nga kasi wala akong regalo para sa'yo. Wika ni Victor. Please, pumayag ka na. Gusto ko talagang ilibre ka. Ano ka ba? Hindi mo naman utang yung party sa akin. You don't have to. Please. Ulit niya. At mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya. Sa paglapat ng balat nila, wala na siyang naihirit pa. Nagwawala na ang kanyang sistema. Habang pinagmamasdan siya ng mapupungan nitong mata, hindi niya matiis ang dalaga. Hindi niya magawang tumanggi. Okay. Sambit niya. Anong okay? Payag ka nang kumain tayo sa labas? Masayang tanong ni Janine. Tumango siya. Great! Hintayin mo na lang ako dito. Napakurap si Victor. Sa totoo lang, hindi na bago sa kanya na may babaeng mag-ayang kumain sa labas. Indecent proposals pa nga ang alok ng iba. What Janine offered was a simple meal, a treat. Nakangiti ito sa kanya pagbalik. Ibang-iba sa malamig na dalagang una niyang nakilala. Mukhang excited na ito sa paglabas nila. Ready ka na ba? Tanong nito. Shall we? Tumango ito at magkasabay silang nagtungo sa kanyang sasakyan. Well, gusto talaga niyang makasama si Janine. Sana lang ay hindi out of gratitude ang gesture nitong yun. Mas gusto niya sana mas maganda sana kung siya ang naunang mag-aya, siya ang manlilibre. Pag-upo ni Victor sa driver's seat, ay binalingan niya. Saan pala tayo? Pasensya na ha, hindi kita bibigyan ng choice pagdating sa kainan. Malapit sa Antipolo Church ang restaurant na pupuntahan natin. Alam mo ba kung paano pumunta? Yeah, huwag ka mag-alala, daig ko pa ang GPS. In-start na niya ang kotse. Thank God, bumalik ka na din sa normal. Ako? Abnormal ako? Nagulat na tanong nito. Alam mo, napakaliteral mo. Ang ibig kong sabihin, iba ang mood mo kanina. Tahimik ka, suplado. Napaisip ito saglit bago niya naramdaman ang pagtitig nito sa mukha niya. Siguro ayaw mo talagang kumain sa labas kasama ako, kaya siguro ganyan ka moody. Balungkot na si Janine.
Napatingin siya sa dalaga bago ibinalik ang tingin sa unahan. Trust me, gusto kong lumabas kasama ka. Medyo hindi ko lang gusto na ikaw ang manlilibre sa akin. Bakit? Mahirap ba para sa isang Victor Delgado ang mailibre ng isang babaeng katulad ko? Am I stepping on your pride? Besides, parang nga to sa effort na ginawa mo nung birthday ko, and honestly, I think you did that to make your grandfather believe that you've changed. Mahabang wika nito. Sukat doon ay inihinto niya at itinabi ang sasakyan. Itinuon niya ang pansin sa dalaga. May galit sa mga mata. Kinontrol niya ang pagtaas ng boses. So, pinalalabas mo na ginawa ko lang lahat yun para sa kondisyon ni Lolo? Oo, dati yun talaga ang balak ko. Ang magpa-impress para magandang i-report mo sa lolo ko. But, as I got along with the kids, naging masaya ako sa pagtulong. And, as for your birthday, hindi ko din alam ang dahilan kung bakit ako nag-effort. Basta, ang alam ko lang, gusto kitang mapasaya. And for what? Para lang pag-isipan mo ng ganito. Medyo pagalit na wika ng lalaki. Kinakabahan siya. Ngunit, sa halip na lumayo, nais pa ni Janine na mas lumapit kay Victor. She wanted to touch him. Aluin ito para maalis ang hinanakit na rinig niya sa boses ng lalaki. She wanted to say sorry. Na gusto lang talaga niyang malaman ang totoong dahilan sa espesyal na ginawa nito noong karawan niya. Kaya siya nagsalita ng ganun. Pero tila umurong ang dila niya. Nakamasid pa rin ito sa kanya, ngunit parang naalis na ang galit sa mga mata nito. Tila tagos sa kaluluwa kung makatingin ito. Kahit hindi siya nito hawakan, sapat na ang pagtitig nito sa kabuuan niya. Nagrigodo ng puso ni Janine nang unti-unting lumapit ang ulo nito sa kanya. Anong ginagawa niya? Is he going to kiss me? Kusang pumikit ang mga mata niya. She didn't move an inch. Naghintay lang siya sa mga susunod na mangyayari. She waited for his kiss. Pero nang tilang napakatagal na niyang nakapikit at wala pa ring nangyayari, ay idinilat na niya ang mga mata. Nang mapokus ang tingin niya, nakaharap na sa manibela ang binata. Napasandal na rin si Janine sa upuan niya. Ano ba kasi ang pumasok sa utak ko para isiping hahalikan niya ako? Tuloy ba tayo o hindi na? Lakas loob niyang tanong. If you don't want to, ako na nga tong lilibre mo, ako pang ayaw. Pero kasi, you don't have to explain. Itinuloy na nito ang pagmamaneho. I'm sorry kung medyo nagalit ako, pero pagkatapos ko makapag-isip, naiintindihan na kita. Hindi naman kita masisisi kung isipin mo na ginawa ko lang ang mga bagay na yon para makapasa sa kondisyon ni Lolo. Ako talaga ang may kasalanan dito. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ganito ako sa'yo. I'm sorry sa mga sinabi ko. Sorry talaga. I hope this is the start of a good friendship between us. Wika ng dalaga. I never considered you as enemy. Kahit hindi ito nakatingin sa kanya, napansin pa rin niya ang ngiti ng lalaki. Victor wanted them to be good friends. Hindi alam na Janine kung bakit parang malungkot siya sa hiling nitong yun. Dahil ba, kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. We're here. Tanaw na ni Janine ang Antipolo Church. Itinuro niya kay Victor ang papunta sa restaurant na kakainan nila. Nagpark sila sa tapat na yon. Naunang bumaba ang lalaki at nagulat siya nang ipagbukas siya ni Victor ng pinto. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Simple gesture lamang yon pero sobra-sobrang kilig ang naramdaman niya. Pinaalalahanan niya ang sarili na malamang ay ganun ang trato ni Victor sa lahat ng babae.
Hindi dahil espesyal siya rito. Table for two, sagot ng binata sa waitress na sumalubong sa kanila. Iginiya sila ng babae patungo sa isang bakanteng pwesto. Tahimik silang naglakad papunta sa table. Ibinaba ng waitress ang 2 menu folders at iniwan na sila. Kinakabahan ka, no? Tuyo ng lalaki. A while ago you were blushing. Now you look pale. Are you okay? Yep. Yup, you're okay or yup, kinakabahan ka? I'm okay. Diin ni Janine. First time ko lang mag-aya sa isang lalaki na kumain sa labas at di ako komportable. Yun lang. Napangiti si Victor. Ah, ganun pala. Well, isipin mo na lang na parang tulad lang to sa foundation. Kumakain tayo kasama mga bata. Isipin mo na mga bata yung nasa ibang kalapit na mesa. Ganoon nga ang ginawa ni Janine at nabawasan ang kaba niya. She could breathe more easily. Nahalata marahil ng binata ang pag-aliwalas ng kanyang mukha. Nagsimula na silang mamili ng kakainin. Tinawag nito ang isang waiter at umorder na sila. Tell me something about your love life, Anito, habang naghihintay sila. Ilang boyfriend ka na? Wala pa. Masyado talaga akong busy kaya siguro hindi ako nagka-interes magnobyo. Imposible. Anito, tila hindi makapaniwala. Kahit fling wala? Do I look like a girl na papayag makipag-fling? Napatango-tango ito. Now that you mentioned it, hindi nga. Saka, based sa mga naririnig ko, karamihan sa mga lalaki, sex lang ang habol sa relationship. That's true to an extent, pero may mga lalaki din na hindi lang yun ang hanap sa isang relasyon. Ano pala? Love. Now, yan ay isang bagay na hindi ko inaasahang marinig buhat sa'yo, pero palagay ko, mahirap yung hanap mo. It's like searching for a needle in a haystack. Siguro nga, but I want to find the right woman for me. So you're trying to find her by having a series of relationships with women? What do? Dump the girl once you discovered she's not the one? Napailing na lang ang binata. Napakatalas talaga ng pananalita mo. Kasama sa buhay ang mabigo. To be heartbroken, if you don't take risk, hindi mo mahahanap ang tamang taong nakalaan sa'yo. Hindi mo ba naisip na baka naghahanap din ng tamang lalaki para sa kanila mga babaeng nakikilala ko? Nagkibit balikat na lang si Janine. So, maybe I'm not cut out for relationships. Ano ang sasabihin niya? Natakot siyang makipagsapalaran. Kaya niya bang sabihin kay Victor na kaya ayaw niya makipagrelasyon ay dahil takot siyang matulad sa mga magulang niyang nagkahiwalay at pinabayaan na lang siya? Buti na lang sumulpot na ang waitress, dala-dala ang mga order nila. 4 na buwan ang mabilis na lumipas, nakita niya si Victor na nakikipaglaro ng patintero sa mga bata. He looked happy at mas nadagdagan ang kagwapuhan nito dahil doon. Ngayon lang naamin ni Janine sa sarili na alam niya kung bakit nagkakandara pa ang mga babae rito. Ilang beses na umieko sa kanyang isipan ang mga sinabi ng binata about taking a risk to find true love. Kung aalukin siya nito, would she take a risk with him? Kaya ba niya makipagrelasyon dito? Then again, imposible namang mangyari ang iniisip niya. She was so unlike his glamorous ex-girlfriends. At ganoon ang nababagay sa lalaki. Isang sopistikada, maganda, parang model ang tindig. Binalik ni Janine ang tingin sa binata. Bago pa siya nakapag-isip, ay nakatayo na siya mula sa kanyang upuan. Nakalabas ng kanyang opisina at naglalakad na palapit sa grupong naglalaro. Tumigil ang ilang bata at sinalubong siya. Hinila siya ng mga ito at inayang sumali sa patintero. Diyan ka sa grupo nila. Kanina pa sila nagrereklamo dahil
maraming salingkit sa kanila. Nakangiting sabi ni Victor. Napalunok siya. Iniiwas ang tingin sa makisig nitong katawan. Kayo na lang. Ate, sali ka na sa amin. Ang tagal mo nang hindi nakikipaglaro sa amin eh. Oo nga, Ate Janine. Sige na, please. Nakisali pa si Victor. Kita mo na, hindi mo ba sila pagbibigyan? Paano ba niya matatanggihan ng lalaki? Hay, sige na nga. Sino ang bantay? Team nyo? Naghiyawan ng mga bata. Ilang minuto pa, lahat ng mga kakampi niya ay nakapasok na at na-corner sa kanang bahagi. Siya lang ang nag-iisang nakaalpas. At ngayon, nasa hulihan na siya at si Victor nagbabantay. Parang may hirapan siyang takasan nito. Sa itsura pa lang ng lalaki, mukhang hindi magpapatalo. He was grinning, kampante na hindi maaalpasan. Nakasunod ang binata sa bawat galaw niya. How could she escape the man? Napakahirap nitong takasan. Kinakarir talaga nito ang laro. Nagkamali siya ng hakbang at nawalan siya ng balanse. Siguradong mangungudngod ang kanyang mukha sa lupa. Napapikit na lang si Janine, pero hindi niya inaasahan ang binagsakan niya. She landed on Victor's body, sa mainit nitong katawan, when his arms were around her. Nagsisimula na namang magkagulo-gulo ang kanyang buong sistema. Her heart was palpitating, at nang imulat niya ang mga mata at iangat ang ulo, lalong lumala ang lahat. His breath touched her skin. Janine, nasaktan ka ba? Are you okay? Nag-init ang mukha niya, dala ng hininga nito. His fresh breath assaulted her nose. At kahit pawisan ito, gusto niya ang pagdampi ng balat nito sa kanya. Her soft breasts were pressed to his firm chest. Janine could also feel the hardness of his length between her thighs. Nakapalibot sa kanila ang mga bata. At kahit anong pagpupumilit niyang tumayo, ay hindi niya magawa dahil nangihina ang kanyang mga tuhod. Kay Victor lang siya kumukuha ng suporta. And she found something in his eyes that she didn't explain. Tila pareho silang nagising sa panaginip nang madinig ang kantiyawan ng mga bata. Inayos nito ang sarili. Panay pa rin ang tudyo sa kanila ng mga bata. I have to go, wika ni Janine. Dire-diretso siya sa kanyang silid sa bahay ampunan. Each passing day, his feelings for Janine grew deeper. Ang babaeng inakala ni Victor na kasing tigas ng bato ay unti-unting napapalapit na sa kanyang puso. Hindi pa siya nakadama ng ganito para sa kahit na sinong babae. He wanted to see her, be with her every single day. Ibig bang sabihin, ito na ang babaeng hinahanap niya? Does it mean I love her? Napabalikwas si Victor sa hinihigaan. Napatingin sa orasan. Alauna na ng madaling araw, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Nabalingan niya ang kanyang cellphone. Call her. Sabihin mo ang nadarama mo, sabi ng isip niya. Pero malamang tulog na ang dalaga ngayon. Isa pa, baka layuan siya nito pag nalaman ang tungkol sa damdamin niya. At ayaw niya mangyari yon. Pero nais niyang tawagan si Janine, madinig man lang ang boses nito. Hinagip niya ang cellphone at hinahanap sa contact number nito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. An image of her formed in his mind. Humugot siya ng hangin at pinindot ang call button. Nagre-ring sa kabilang linya. Sa pangalawang ring, may sumagot na. Victor! Napatawag ka! Past midnight na! Naghahatid ng kapanatagan ng kanyang puso't isipan ang malamyos nitong boses. Napatingin siya. I'm just wondering if we could take a day off. Day off? Sabagay, wala ka pang bakasyon mula nang pumasok ka. Oo naman, you can take a rest day tomorrow. Huwag mo nang alalahanin ng mga bata. Talaga? Umahon ang pananabik niya. Anong oras kita susunduin? Anong susunduin? Takang tanong ni Janine. Diba, tinanong ko kung pwedeng mag-rest day tayo. And you said,
tomorrow, we can go to a mall or something, kahit ano. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pinag-iisipan kaya nito ang kanyang offer. Sana pumayag ito. He wanted to spend time with her. I can't. Madami pa akong gagawin. Pero, ikaw, pwede ka mag-rest day. Para siyang binagsakan ng isang malaking troso. Ito yata ang pakiramdam ng mga nababasted sa pag-ibig na ngayon lang niya naranasan. Hindi pa rin siya sumuko. Come on, when was the last time you went outside? Noong kumain tayo sa labas. See? Napakatagal na. Wala naman sigurong masama kung iisipin mo paminsan-minsan ang sarili mo. Tumawa ito. Gustong-gusto mo talagang sumama ako sa'yo, ha? Pero hindi talaga pwede bukas. Pupunta si Doc dito at kailangan niya ng mag-a-assist sa kanya. General check-up ng mga bata. Tumawid ang senaryo sa utak ni Victor. Kung saan, tinutulungan nito ang pesteng doktor. At masayang-masaya nag-uusap ang dalawa habang inaasikaso ang mga bata. At pagkatapos ng check-up, susunggaban ng doktor ang dalaga. At, what the fuck? Hindi pwede ang ganito. Paano nga kung mangyari yun? Hindi siya pwede mag-rest day bukas. Kailangan, nandun siya sa foundation bago pa dumating ang pesteng doktor. Forget what I said. Hindi na ako magda-day off. Oh, bakit nagbago isip mo? Okay lang yun. We can manage the kids. Babantayan ko sila habang sine-check up sila ni Dick. Ang madinig na tinawag nito sa pangalan ang nasabing doktor ay lalong nagpasiglab ng kanyang damdamin. That's the point. You will be with him. Ha? Ano naman? Wala namang masama dun. Siya naman naka-assign na doktor dito sa Santa Elena. Ang hirap ng sitwasyon niya. Hindi siya basta-basta masabi ang dahilan na nagsiselos siya. This was so not the right time. Baka mabigla pa ito. Basta, pupunta ako bukas tapos. Ibinabana niya ang tawag bago pa ito mag-usisa. Nagsiselos ata ako. Bulong nito sa sarili. Please like, subscribe, notify,